Ang lihim ng mag-ina. Mabubunyag na? Hindi kita mapapatawad, Mama. Lahat sa lahat ng tao, bakit ikaw pa? Bakit nakipagrelasyon ka sa asawa ko? Lumaki si Lisa na walang kinilalang ama, kaya sabik ito sa isang ama. Nanirahan si Lisa at ang kanyang ina na si Minda sa isang probinsya. Dahil nabuntis sa murang edad si Minda, hindi ito natanggap ng kanyang mga magulang, kaya naman pinalayas ito dahil sa wala na itong mapupuntahan. Naisip ni Minda na pumunta sa bahay ng kanyang karelasyon. Pinagtapat ng dalawa sa pamilya ng lalaki ang kalagayan ni Minda. Nagalit din ang mga magulang ng lalaki. Pero wala nang magagawa dahil buntis na si Minda. Tinanggap nila si Minda, subalit nahirapan siya ng husto sa puder ng pamilya ng kanyang boyfriend. Ginawa siyang katulong sa kanilang pamamahay, tagaluto, tagalaba, tagalinis ng bahay, habang ang kanyang boyfriend ay nagpapatuloy sa pag-aaral. Kahit pa lumaki na ang tiyan ni Minda ay, sige pa rin ang pagtatrabaho niya. Tiniis ni Minda ang lahat dahil wala naman siyang pwedeng pagpilian. Nang sumapit ang panganganak ni Minda, akala niya ay mababago ang pakitungo ng pamilya ng kanyang boyfriend, pero lalo itong nagpahirap sa kanya dahil sa ayaw nila ng panganay na anak ay babae. Isang araw naisip ni Minda na umalis kasama ang kanyang anak dahil na rin sa pagpapahirap nila rito at ayaw niyang madamay pa ang kanyang anak. Wala din naman magawa ang boyfriend nito dahil nga mga bata pa sila. 2 taon na ang supling ni Minda nang lisanin niya ang pamilya ng kanyang boyfriend. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil hindi rin naman siya tatanggapin ng kanyang pamilya. Kaya naisip niya na lumuwas sa kabilang bayan, walang kasiguraduhan ng buhay. Isa lang ang salitang nasa isip niya, ang bahala na. Mabait ang pagkakataon kay Minda dahil may tumanggap sa kanya upang may matirhan. Isang mag-asawa na may tindahan ng ulam at kanin, walang anak. Kapalit ng kanyang pagtira at pagkain ay tutulong siya sa gawaing bahay at sa tindahan. Agad niya itong tinanggap. Ginawa ni Minda ang lahat upang walang masabi ang mag-asawa. Mababait naman ito at hindi madadamot kaya naging maayos ang buhay ng mag-ina. Hanggang sa lumaki na dito ang anak ni Minda na si Lisa, na pag-aaral din niya ito ng ayos, hanggang sa nagkasakit na ang lalaking may-ari ng tindahan at pumanaw. Kaya naman ang babaeng asawa nito ay ibinigay na kay Minda ang pamamahala sa tindahan. Ito ay tinuring na niyang ina at lola ni Lisa. Sumapit ang 16 na kaarawan ni Liza. Hubog na ang pangangatawan at kagandahan nito. Marami na rin itong manliligaw. Kaya naman laging payo ni Minda na huwag munang makikipagrelasyon at huwag nang gagaya sa kanya. Isang araw nasa palengke si Minda, namimili ng mga kailangan niya sa tindahan, nang bigla siyang inabot ng malakas na ulan at wala pang dalang payong. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at pinasukob siya sa payong nito. At wika nito, sobrang lakas ng ulan ate, kaya pinasukob na kita. At dahil natigilan si Minda siguro sa pagkabigla niya sa pagsulpot ng lalaking ito, at napatingin siya sa mukha at namangha na may kilig kaagad dahil hindi maikakaila sa itsura ng lalaki, na may pagkagwapo ito, matangkad, higit sa lahat Maginoo. Gino, maraming salamat sa'yo, wika ni Minda. Wala pong anuman ate, saan po ba kayo uwi? May dala akong tricycle? Ako na rin ang maghahatid sa'yo, wika ng lalaki. At sabay na rin na nagpakilala ito. Ako nga pala si Lando. Ako naman si Minda, nice meeting you Lando. Sige, ikaw na lang ang maghatid sa akin, doon ako sa San Vicente Street. Malapit lang po pala. Halika na hanggat manina na ang ulan, wika ni Lando. Dinala na ni Lando ang mga pinamili ni Minda sa kayang sasakyan at hinatid na niya ito sa San Vicente. Nang makita ni Lando ang pwesto, ay naalala na niya ito, wika pa niya. Palagi ako dito noong bata pa ako. Dahil dito ako nag-aral ng elementarya. Asan na po sila tatay at nanay? Yung dating nagtitinda dito, mga magulang mo ba sila sa sobrang daming tanong ni Lando ay hindi na alam ni Minda kung ano ang uunahin niyang isasagot. Lando, saka na tayo magkwentuhan kasi tanghali na ako at kailangan ko pang magluto. Malapit na ang oras ng kainan ng tanghalian. Ito ang bayad at maraming salamat muli. Kinabukasan ay nagulat si Minda dahil nandoon muli si Lando sa palengke para isakay si Minda. At ganun na nga ang nangyari. Naging service na nga ni Minda si Lando. Hatid sundo niya ito sa tuwing siya ay namamalengke. Dahil dito ay naging mas nakilala pa nila ang isa't isa. Dahil nga sa maagang nagkaanak si Minda. Kaya mukhang magkapatid lamang sila ng kanyang anak. At nanatili pa rin at walang kupas ang ganda nitong si Minda. Dahil dito ay nabibighani na ng tuluyan sa kanya si Lando. Mga ilang buwan pa ay nakilala na rin ni Lisa si Lando. Dahil palagi na itong nabisita kay Minda upang manligaw. At hindi naman naging hadlang si Lisa dito dahil sa masugid na panunuyo ni Lando kay Minda ay naging sila rin sa wakas. At iso ay binasbasan naman ni Lisa ang anak ni Minda. Isang araw niyaya ni Lando si Minda na mag-check-in dahil iyon ay month-sari nila. May takot at pangamba si Minda ngunit pumayag ito nang mag-uumpisa na ang kanilang jugjugan.
ay nilalasap muna ni Lando ang buong katawan ni Minda at may panginginig pang galaw itong si Minda na parang wala pang karanasan. Pero dahil sa malumanay na hagod ni Lando, ay napanatag na si Minda at ingay na lamang ang lumabas sa bibig nito, lalo na nang pumiglas ang nagwawalang sandata ni Lando at pumasok sa pintuan ng kanyang pagkababae. Ay lalo nang nag-ingay ito sa wakas. Nadama ng muli ni Minda ang langit na matagal na niyang nakalimutan. Hayis, sa wakas Lando, nadama kong muli na babae ako, salamat sa'yo, wika ni Minda. Wala yun, Minda. Mahal na mahal kita. Magsama na tayo. Ako ang magiging katuwang mo habang buhay. Natahimik si Minda. Hindi niya akalain na may binatang lalaki na magseseryoso sa katulad niyang isang dalagang ina. Dahil dito, ay agad na sumang-ayon si Minda. Nagsama na si Minda at Lando. Wala naman naging problema ito kay Lisa. Masaya si Lisa para sa kanyang ina dahil sa tagal nitong nag-iisa at ginugol ang panahon sa trabaho at sa kanya. Ilang buwan pa ang lumipas. Sumunod naman na pumanaw ang matandang babae na kumupkop sa kanilang mag-ina. Bago ito pumanaw ay iniwan ng lahat ang kanilang pag-aari sa kanilang mag-ina. Simula noon ay namuhay sila na may panibagong buhay at pag-asa. Naging katuwang ni Minda si Lando sa lahat ng bagay, lalo na sa pag-aasikaso sa kanyang anak. Naging hatid sundo ni Lando si Lisa sa iskol. Kung kaya't naman ito ang ikinagalit ni Lisa sa kanyang ina, dahil naging bantay sarado ito, at hindi na niya nagagawa ang kanyang mga gusto. Palagi na silang nagbabangayan mag-ina. Dahil dito ay nagkaroon na malalim na sama ng loob si Lisa sa kanyang ina. Dahil dito, naisip ni Lando na kahit hatid sundo siya, ay pwede pa rin niyang gawin ang gusto ni Lisa, at hindi na lamang nito sasabihin kay Minda. Dahil dito naman ay naging mag-close sila ni Lisa. Kahit sa bahay pag-araw ng Sabado at Linggo ay malimit na magkasama si Lando at Lisa, magkatulong silang gawin ang mga gawain sa bahay. Ugali na ni Lisa na kapag Sabado at Linggo ay nakasuot lamang siya ng sando lamang at maiksing pang ibaba na halos kita na ang pasas. Kaya si Lando ay minsan ay nauutugan dito at nahihiyang lumapit. Pero nang magtagal na ay nasanay na rin si Lando. Pero ang hindi alam ni Lisa ay puno ng pagnanasa ito sa kanya. Isang araw wala ang kanyang ina. Lumuwas ito upang asikasuhin ang lupa na ibinigay ng mag-asawang pumanaw. Ang tao sa tindahan ay ang dalawang tindera ni Minda. Pagkakain ni Lisa sa tindahan ay agad na itong pumasok sa bahay at naligo. Nang matapos maligo ay umupo ito sa salas at nanood ng TV. Maya-maya pa ay umupo naman si Lando sa tabi ni Lisa. Wika pa ni Lando, alam mo ba Lisa na napakaganda mo? May karanasan ka na ba? At hinawi ni Lando ang buhok nito upang mas makita niya ang buong mukha ni Lisa. Sagot ni Lisa, talaga maganda ako. Wala pa akong karanasan. Gusto mo turuan kita? Sa umpisa lang naman may kirot pero sa huli marapsa na rin ang mararamdaman mo. Habang sinasabi iyon ay hinahaplos na ni Lando ang mga hita ni Lisa. At maya-maya pa ay hinalikan na ni Lando si Lisa sa mga labi nito, kasabay ang paggapang ng mga kamay nito. At hindi na mapigilan na Lisa ang mag-ingay lalo na nang maramdaman niya ang paglamurot nito sa kanyang dalawang monay. Maya-maya pa ay hiniga na siya sa sofa at isa-isa nang inalis ang kanyang mga balot. Pumikit lamang si Lisa upang damahin ang lahat at walang naririnig si Lando kundi, "Ang rap-sarap sa mo pala Tito Lando?" Dahil doon ay lalong naging agresibo si Lando. Hindi na niya pinatagal pa ang seremonya dahil nagwawala na talaga ang kanyang sandata, kung kaya't ay pinilit na niyang buksan ang saradong pintuan ni Lisa. Aray ko po, masakit naman. At dahil sa marapsang pakiramdam, ay binigla ito ni Lando at doon ay napaiyak si Lisa. Humingi naman ng sorry si Lando. Pasensya ka na. Hindi ko lang napigilan ang aking sarili. First time ko kasing may nakapartner na katulad mo, nabuo pa. Pagkatapos ng nangyari na iyon ay hindi na muling naulit dahil sa sakit na naramdaman ni Lisa. Sumapit ang ika-18 kaarawan ni Lisa. Isa na siyang ganap na dalaga, ngunit bilin ng kanyang ina na huwag siya munang makikipagrelasyon hanggat hindi pa siya nakakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Nagtanim ng galit muli si Lisa dahil meron siyang nagugustuhan sa kanilang paaralan. Ito ay si Adrian, gwapo at basketball player. Sa kanilang universidad, unang taon pa lang kasi ni Lisa sa kolehiyo. Kaya naiisip niya na napakatagal pa ang hihintayin niya bago pa siya magka-boyfriend. Kaya naman ay malimit itong naglilihim sa kanyang magulang. Naging karelasyon ni Lisa si Adrian ng palihim. At kahit si Lando ay hindi rin alam ang tungkol dito, isang araw nag-aya si Adrian sa bahay nila. Sumama naman si Lisa nang sunduin ito ni Lando sa kanyang eskwelahan. Ay wala na ito. At umuwi nang hindi kasama si Lisa. Sinabi ito kay Minda. Nagalit si Minda at hinihintay ang pag-uwi ni Liza upang makausap. Ngunit si Lisa ay masayang-masaya sa feeling ni Adrian dahil noong araw na iyon ay ibinigay na ni Lisa ang kanyang buong pagkatao at pagmamahal. At nangako naman si Adrian na siya lamang ang mamahalin nito.
Nang pag-uwi ni Liza, sa bungad pa lang ng pinto ay nasampal na ito ng kanyang ina. Ano ba nangyayari sa'yo, Lisa? Nagiging pasaway na anak ka na? Umiyak lang si Lisa at tumakbo papunta ng kanyang kwarto. Dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang ina, ay bumalik na naman ang lahat ng kanyang sama ng loob. Bakit ganun si Mama? Bakit siya pwedeng magmahal? Bakit ako hindi? Bulong niya sa kanyang sarili. Dahil dito, ay mas naging pasaway pa siya at hindi na naging masunuring anak. Gusto ni Lisa na mahumaling sa kanya si Lando para maranasan ni Minda kung paano mawalan. Isang araw naliligo si Lando sa CR. Walang kamalay-malay si Lando na napasok na siya ni Lisa. Maya-maya pa ay yumakap na si Lisa sa matipunong pangangatawan ni Lando at nilautak niya ito ng halik mula sa mga labi nito pababa sa kanyang matigas na pipino. Hindi alam ni Lando kung anong gagawin niya, kung saan siya kakapit dahil sa rapsang ginagawa ni Lisa. Maya-maya pa ay si Lisa naman ang naligo at nang mabasa ay doon na inalis ang tapal nito. Wala nang nagawa pa si Lando, ipinaubayan na ni Lisa ang lahat. Hanggang sa mapasok na muli ni Lando ang pintuan na kanyang napasok noon. Maingay ang labanan hanggang sa makarating sila sa rurok ng kaligayahan. Sa tuwing may nagaganap sa kanila ni Lando, pakiramdam ni Lisa ay nakakaganti na siya sa kanyang ina. Naging malimit ang jugjugan nila sa bahay. Kahit pa mahimbing na natutulog si Minda, ay gigusingin ni Lisa si Lando para lamang makipagjugjugan. Isang gabi, sa hindi inaasahan, habang nagjujugjugan si Lisa at si Lando, ay malinaw na malinaw sa paningin ni Minda ang kanilang ginagawa. Habang pinapanood ni Minda ang nangyayari ay umiiyak ito, nanginginig na galit, pero hindi makakilos dahil sa kanyang mga narinig na winika ni Lisa. Alam mo, Tito Lando, wag mong isipin na may gusto ako sa'yo. Mahal na mahal ko nag-boyfriend ko. Ginagawa ko ito dahil sa galit ko sa mama ko dahil makasarili siya. Gusto niya siya lang ang masaya. Habang naririnig iyon ng kanyang ina, ay sigi ito sa pag-iyak at bumalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, mahinahon na kinausap ni Minda si Lando at pinalayas niya ito dahil sa ginawa nito kay Lisa. Kung hindi ka lalayas sa pamamahay ko, Lando, pagsisisihan mo ang susunod kong gagawin. Sisiguraduhin ko na sa rehas na bakal ka mananatili. Kaya wala nang nagawa si Lando kundi umalis. Napapansin ni Lisa na ilang araw na niyang hindi nakikita si Lando, kaya nagtanong ito sa kanyang ina, "Mama, bakit hindi ko ata nakikita si Tito Lando?" Sagot ng ina, umuwi sa kanilang probinsya at hindi na iyon babalik dahil mag-aasawa na siya ng kaedad niya doon. Napabuntong hininga si Lisa at hindi na muling nagtanong pa. At sa mga sumunod na araw ay napapansin ni Lisa ang pagbawi ng kanyang ina sa kanya. "Lisa, anak, kung may manliligaw ka or boyfriend, dalhin mo dito sa bahay. Para naman makilala ko," tugon ng ina. Kaya naman nalaking tuwa ni Lisa. Kinabukasan ay isinama niya si Adrian, ipinakilala niya sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon ay nabighani pa si Adrian kay Minda dahil sa ganda nito ay para lamang daw silang magkapatid. Simula noong araw na iyon, ay hinayaan na lamang ni Minda ang kanyang anak sa mga bagay na magpapasaya dito. Naging maayos naman ang takbo ng buhay nila. Naging open si Adrian sa bahay nila at naging parte na siya ng buhay ng mag-ina, kaya si Lisa ay sobrang saya. Nagagawa na nito ang lahat, lalo na ang makipagjugjugan kay Adrian ng walang humpay. Isang araw, bumisita si Adrian sa bahay nila Lisa, ngunit wala noon si Lisa. Inutusan ng kanyang ina na siya muna ang mamili, kaya naman si Minda ang nakaharap ni Adrian. Habang wala si Lisa, ay masaya nagkwentuhan si Minda at Adrian sa loob ng kanilang bahay. Habang kumakain ng merienda, "Alam niyo po, tita, hindi kayo mapagkakamalan talaga na nanay ni Lisa. Ang ganda niyo po kasi. At ewan, basta po." Sabay tawa lang ni Minda at nagpasalamat. At biglang tayo ni Minda at ito ay natampilok. At agad naman to the rescue itong binata. Sinabot niya ito at inupo sa sofa. At hinilot ng binata ang nauklong paa habang hinihilot ni Adrian ang paa ni Minda. Ay may iba siyang nararamdaman na hindi maipaliwanag. At napansin iyon ni Minda. Sinubukan muli ni Minda na tumayo. Ngunit bumagsak siyang muli sa bisig ni Adrian. At dahil doon ay nahawakan ni Adrian ang munay ni Minda na hindi sinasadya. Agad itong nanghingi ng sorry. At dahil sa hindi maipaliwanag ay hinalikan ni Adrian si Minda sa labi nito. Sa una, pumapaligwas si Minda. Subalit nadala na rin ito dahil siguro sa kasabikan niya. Kaya naman sinamantala ni Adrian ang pagkakataon. Habang wala si Lisa, pinasadahan ni Adrian si Minda ng kakaibang ligaya. At hindi niya tinigilan si Minda hanggat hindi ito nasasatisfied. At nang marinig ni Adrian ang ingay ni Minda, at naramdaman niya ang hawak na sobrang higpit ng kapit nito sa kanyang balat, alam niya na satisfied na nga ito. Lalo na nang mahinang wika nito na malapit na siya, ay pinaspasan na talaga ni Adrian papuntang ulap. Tamang-tama ang dating ni Lisa dahil katatapos lang ng laro nila. Simula noon, hindi na mawala sa isip ni Minda ang nangyari at laking pagsisisi niya kung bakit nagawa niya yon.
Ito naman si Adrian ay lalong naging agresibo masyado kay Minda at sa tuwing bumibisita siya sa bahay ng mag-ina, ay laging nagkakataon na wala si Lisa. Kaya nagkakaroon si Adrian at Minda ng pagkakataon na magjugjugan. Hindi na rin maiwasan ni Minda ang nangyayari sa kanila ni Adrian dahil dito yan nararamdaman niya na special siya, na isa siyang babae. Isang araw sa hindi inaasahan ay nagtapat si Lisa sa kanyang ina. Siya ay nagdadalang tao, sa gitna ng pag-aaral nito, kaya laking galit ni Minda. Dahil nag-usapan ay magtatapos muna siya ng pag-aaral, ngunit wala nang mangyayari. Kaya napagdesisyonan na magpakasal na si Lisa at Adrian. Pagkatapos ng kasal ay nanirahan ng MG asawa sa bahay ni Minda. Hindi kasi kayang iwan ni Lisa na nag-iisa ang kanyang ina. Sa hindi alam ni Lisa, ay gustong-gusto ni Adrian manirahan sa bahay nila. Dahil nga nagdadalang tao si Lisa, kung kaya't ang malimit nitong bengbangin ay si Minda, lumipas ang ikapitong buwan ng tiyan ni Lisa, isang gabi na nakit ang tiyan ni Lisa, at paggising niya ay wala si Adrian sa kanyang tabi. Tiwag niya ito ng ilang beses, ngunit walang dumating. Kung kaya at pinilit niyang bumangon kahit sumasakit ang tiyan niya, hinanap niya si Adrian. Kumatok din siya sa kwarto ng kanyang ina, ngunit nang buksan niya ay walang tao, kaya nagpatuloy siya sa paghahanap, ngunit wala talaga. Pakiramdam ni Lisa siya ay manganganak na sa sobrang sakit. Pumunta siya sa tindahan, nagbabala sakaling nandoon ang kanyang ina. Napansin niya na may bukas na ilaw kaya naman ay agad niyang binuksan ang pintuan. Nagulat siya sa nakita niya dahil bumungad sa harapan niya ang pagtataksil ng kanyang ina at asawa. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Lisa sa galit. Halos napasigaw ito sa galit niya hanggang sa tuluyan na ngang sumakit ng matindi ang kanyang tiyan. Nang magising si Lisa, laking gulat niya dahil nasa ospital na siya at maipanganak niya na ang kanyang baby sa kulang sa buwan. Kung kaya't hindi na ito nabuhay pa, nang malaman ni Lisa ang nangyari sa baby niya, ay nagromentado ito at nagsisigaw sa galit. Sinisisi niya ang kanyang ina. Wala siyang ibang sinabi kundi puro masasakit na salita. Naisip din ni Lisa na baka alam ng nanay niya ang ginagawa nila noon ni Lando. Kung kaya't naisip ni Minda na gumanti. Paglabas ni Lisa sa ospital ay hindi na siya umuwi sa kanilang bahay. Nagpakalayo-layo siya at namuhay mag-isa. Wala naman ginawa si Minda kundi ang maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak at ibigay ang pagpapatawad nito sa kanya. Wakas ng kwento,